Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito ay guni-gunita po din natin ang kapistahan ni San Vicente de Paul, isang pari. At upang tayo naman po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating makasalanan at mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin po tayo sa ating makasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias, sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila ay mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan.
iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag, sa Sion o poon, ikay ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Anak ng tao'y dumating upang sarili hain. Lingkod, manunubos natin. Alleluia, Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang tao nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng sumusubaybay. Mga kapatid, ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan din po ni Saint Vincent de Paul. Sino po siya? Si Saint Vincent de Paul po ay isa hong pari mula sa France. At magugulat ho kayo, sa murang edad ho niya, siya ho ay naging pari at the age of 19. Ay, ako nga ho, naging pari the age of 30. Ay, ito ho, si Saint Vincent de Paul ay galing ho sa hindi naman ho ganong kayaman, hindi naman ho ganong kahirap na pamilya. At nung siya ho ay naging pari na, dahil noon ho ay uso yung mga pirata, habang siya ho ay naglalakbay, ay siya ho'y naabihag ng mga pirata. Pero ang kagandahan ho nito, yung mga bumihag ho sa kanya, ay kanya hong na-convert sa Christianity. Ibig sabihin, ay hindi lang ho siya ganon kagaling magsalita, kundi nakitaan din ho siya siguro ng malalim na pananampalataya at ipinaramdam ho niya ito sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Si Saint Vincent de Paul ay
Isa din ho sa mga founders ng Daughters of Charity. At yun nga hong isa pang itinatag niya na kongregasyon, na Congregation of Missions, na mas kilala ho na Vincentian. At si Saint Vincent de Paul ho, sa tulong ho niya, ay nagkaroon ho ng isang magandang formasyon para hubugin ang mga magpapari. At gayon din naman, kung isa-summarize ho natin ang kaniyang apostolate or charity, dalawa ho ito. Una, sabi ho niya, "It is not sufficient for me to love God if I do not love my neighbor." Tama naman ho. Hindi ho sapat ang ibigin lamang ang Diyos. Kailangang ibigin din ho natin ang ating kapwa. At yan nga ang simbolo ng ating pananampalataya ay kruse. Isang pataas at isa hong pahalang, vertical and horizontal. Yung pangalawa ho, sabi ho niya, "I belong to God and to the poor." Sapagkat sa pangangalap, paglalakbay ho niya, pangangaral ho niya, ay una naman ho talaga niyang priority at concern ay ang mga mahihirap. Kasama na ho diyan ng mga mahihirap, kausapin. Mahihirap, humintindi, ay di na-convert na rin ho sila. At yan din naman ha, sa ating ebanghelyo naman, na atin hong narinig, ay nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila. Buti nila mga hindi tinanong nila, sino ang pinakamagaling? Ay kung pagalingan din lamang ho, ay siguro yung iba dito hindi rin patatalo sapagkat may kanya-kanyang sariling galing. Alam ho ninyo, may bago hong term ngayon. Yun hong tinatawag na agnorante. Ano ho yung agnorante? Ignorante na arogante. Kung sino pa yung walang alam, ay siya pa ang mayabang. Akala mo ay alam lahat. Pero wala namang alam. Nagkukulunwari lamang. Pero siya'y ignorante. At mga kapatid, wala naman ang masama kung hinahangad natin ay maging great, maging dakila. Sapagkat yung kadakilaan na hinahangad ng mundo ngayon ay iba. Kadakilaan para makilala. Kadakilaan para magkaroon ng control. Kadakilaan para magkaroon ng power. Kaya nga ho, una natin pagdinilayan ay yung sinabi ho ni Martin Luther King Jr. Ano ho ang sabi niya? Everyone has the power for greatness, not for fame, but greatness. Because greatness is determined by service. Therefore, greatness comes from service. Greatness entails service. Greatness requires service. Wala hong masama kung magpagalingan. Wala hong masama kung magkumpetensya. Kung ang kompetensya namang ito ay paggawa ng kabutihan. Yan ho, ang pagiging pinakadakila na dinagdag pa ng ating Panginoong Jesus. Kumuha ho siya ng isang bata at ang sabi niya, kung sino man ang tumatanggap sa batang ito,
ay siyang pinakadakila at ang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. Kaya nga't kung titingnan ho natin sa ikalawang pagninilayan ho natin, ay yung sinasabi natin na more is given to less. Anong ibig sabihin ho nito? Sapagkat nung panahon ni Jesus, ang mga bata, ang mga kababaihan ay naiisang tabi. Ang mga kababayan at mga bata, sila ay mga hindi pinapansin. Dahil siguro yung bata, alam lang mga bata ay nilalaro, walang nai-contribute sa community. Kaya nung nagkaroon ho ng multiplication of the bread, hindi nga ho binilang ang mga bata. Sapagkat ang tingin nila sa bata ay hindi ganon ang kontribusyon sa sambayanan ay isinasat sa puwera. Kaya nga, kung titingnan ho natin, more is given to less. Kita nyo si Jesus. Sinong binigyan pansin niya? Ang mga hindi pinapansin. Kayo ho. Tayo ho. Sino lamang ho ba yung binibigyan natin ng attention at sino lamang yung nating binibigyan ng pagkakataon? Yun ho bang mga ka-level lamang natin? Yun ho ba lamang mga circle of friends natin? Yun lamang ho ba na kasing yaman natin? Hindi pala, kasing yaman ninyo. Sabagat wala naman akong yaman. Yun lamang ho bang pareho tayo ng pinag-aral, pareho tayo ng ginugusto sa buhay? Yun lamang ho ba? Hindi ho. More is given to less. Kaya nga, kung susuriin ho natin ang ating buhay, ay paano ba ho tayo makipag-usap sa ibang tao? Paano ho ba natin sila binibigyan ng pagkakataon na itaas ang kanilang pagkatao? Kaya susunod ho tayo sa ikatlong pagninilayan ho natin. Ano ho ito? Treat others with dignity. Paano kayo tumarato ng kasambahay? Paano kayo tumarato na nagtatrabaho sa inyong poultry? Paano kayo tumarato ng inyong workers sa tindahan dyan sa bayan? Paano kayo tumarato ng mas mababa sa lipunan? Ang mahalaga ho sa tao siya may dignidad. At wag ho nating aalisan sila ng dignidad. Bakit? Sapagkat yung dignity na ito ibinigay ng Diyos. When we were created in His image and likeness. Ano mang status mo sa buhay, ikaw ay may dignidad. At yan ang napakahirap pag nawala yung dignidad mo, parang ang baba-baba na ng tingin mo sa iyong sarili. Kung ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo at pinapahalagahan mo, ay di pahalagahan mo rin ang ibang tao nang may respeto, nang may dignidad. Sabi nga ho ay, kasi minsan, ang kaya-kaya ho nating sigawan, ang kaya-kaya ho nating murahin, ay yung mga inferior sa atin. Ay bakit hindi mo murahin yung mas mataas sa iyo? Bakit hindi mo murahin yung equal sa iyo? Hindi ko sinasabing gawin ho ninyo ito. Pero minsan nangyayari, dahil alam mo nating tayo mas superior sa kanila, tayong may pinag-aralan, tayong may kakayanan, tayo ang may pera, parang ang tingin ho na natin sa tao ay object na lamang. Na kaya-kaya nating paikutin sila sa atin hong mga kamay. Hindi ho. Treat others with dignity. Sapagkat naman ho ang binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito ho,
ang tatlong hamon para ho sa ating lahat. Greatness requires service. Greatness demands service. At yun hong ikalawa, more is given to less. At ikatlo, treat others with dignity. Manalangin po tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging kanyang mga anak. Ang atin pong itutugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan, naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mga mas mabuting kinabukasan ng lahat ng mga bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang, naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit, tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kalobang tulad ng sa bata, sapagat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Iniiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sumalumigas sa libutan. Sipo gandaan loob na itong aming mayalay mula sa lubot mo ang paggawa ng tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan. Sipo gandaan loob na itong mayalay mula sa katas ng ubas mo ng paggawa ng alak nito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Nalangin po ngayong mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha at pinagkalobong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan, ipagalam mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa paging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanal ng iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagaling aming iyong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ng iyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, nagati-hati niyo, dinibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niyabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig ay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni Poong San Jose, na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaanyan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang sino man sa aking nananahan, Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal ng pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Kami na may mabighani sa mga limbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagdadangkilig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay nayalay na. Umayo po kitagilay ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po muli sa ating lahat.